ngayon, titignan natin yung next part, which is the human body. Kaya magsimula po tayo sa maiksing panalangin. Let's pray. Aming Diyos, maraming salamat sa mga katotohanan na napakinggan namin sa pangumagang panambahan. Nagpapasalamat kami dahil sama-sama nyo kaming tinuturuan upang matuto ng inyong katotohanan. At dalangin namin, Panginoon, na patuloy kaming maghangad ng paglago sa inyo. Salamat dahil sa Bible class na pag-aaralan namin, yung minsan hindi na pag-uusapan noon. Salamat dahil na-irelate to sa Kristiyanong pananampalataya din. Dalangin ko, Panginoon, na sama-sama kaming matuto mula sa mga pagtuturo ninyo. Kaya gabayan nyo kami ng inyong katotohanan, sa inyong salita, sa inyong katotohanan, kaya sa inyo kami magpupuri. Purihin ka sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Sandali lang po Inom lang ako. Sige po. While studying yung biblical anthropology, kagaya rin na pag-aralan natin, dami ko rin hindi alam sa usapin ng ito, pag-uusapan natin ay yung isang part lang, human body. Sa study natin, let me just introduce you doon sa yung unang part niyan ay pinagsama ko yung body and spirit, kasi we believe as Christian yung sa dichotomy. Pero magbibigay ako ng paglilinaw about the difference of dichotomy and trichotomy, kung saan ang mga tao, ang mga Kristiyano, merong mga Kristiyano na naniniwala doon sa ang tao ay nahati sa tatlo. Body, soul, and spirit. Since yung tension ay nasa soul and spirit, let's parang i-part muna natin yan for next week. Ang magiging focus natin ay yung human body for today. Pero hindi pa ito yung lahat. Okay, napakarami pang katotohanan na nandito. Pero kagaya rin nung sinabi sa pangangaral kanina, hindi pwede ibagsak lahat no? Pero itatry natin na masagot. Kung halimbawa may mga tanong kayo or perhaps pwede ko i-gather yung mga questions at kung hindi ko alam yung sagot, try kong sagutin by next week yung mga magiging tanong about human body. Pero let's start our study about biblical anthropology at yung unang parte na titignan natin ay yung katawan. Pero again, when we talk about constitution of man, gusto kong mamangha tayo sa pagkakalikha sa atin ng Diyos. Sabi dito sa unang point, when God created the heaven and the earth, gumawa siya ng dual realm populated with spirits above and plants and animals below. Ang ganda. Yet there exists one being who shares in both realms. Merong isang nilikha na nag-e-exist na merong both realms, spirit and physical. At yun nga ay walang iba kundi ang tao. Sabi ni Herman Bavinck, creation culminates in humanity. Yung pinnacle, yung kagaya ng sinabi natin nung nakaraan, yung crown of creation ay yung pagkakalikha sa tao. Kung saan ang spiritual at material na mundo ay nag-join together, nagsama, nagkaroon ng pagkakaisa. And the view that man consists of body and soul is rooted deeply in the Orthodox Christian tradition. So hindi ito imbento lang na pinag-uusapan natin na ang tao ay binubuo ng physical at spiritual. Tandaan natin, dinescribe sa Genesis kung paano nilikha ang tao. Lumilok siya sa dust, di ba? Yung dumi, nililok niya and then hiningahan niya. So makikita natin yung dalawang parte, physical and spirit. Yung mga Orthodox Christian tradition, ito yung mga, for example, Athanasian's Creed, na nagsasabi, they confess in their creeds na nung nag-incarnate daw ang Panginoong Jesucristo, siya ay perpektong Diyos at perpektong tao. And the reasonable soul and human flesh exist
For the reasonable soul and flesh is one man. So sinasabi lang ng credo na to, pag credo, di ba, paniniwala, pinaniniwalaan. So yung Athanasian Creed confess na nag-incarnate ang Panginoong Jesucristo, siya ay totoong tao na may espiritu at laman, may kaluluwa at may laman. So yung Council of Chalcedon naman, they also set forth the one person of Jesus Christ as truly God and truly man, of a reasonable soul and body, for without body and soul, he would be less than human. So sinasabi nila na kung katawan lang ang inassume ng Panginoong Jesucristo, hindi siya totoong tao. Or actually, ang laging argument kasi ay parang divine lang. Hindi talaga totoong katawan yung sa Panginoong Jesus. Pero sinasabi ng mga like Council of Chalcedon na hindi pwedeng sabihin natin na hindi totoo yung espiritu at katawan sa Panginoong Jesucristo dahil kung i-consider lang natin yung isang part, he would be less than human. Hindi siya talaga magiging totoong tao. Pero alam natin, ang kiniklaim natin na ang Panginoong Jesucristo ay totoong tao. So the body and soul view of man, lalo na sa usapin ng mga Reformed confessional tradition kagaya ng Westminster, Belgic, LBCF, Heidelberg, sinasabi yung view na ang body at soul ay ang bumubuo sa tao. Ang tao ay hindi kagaya ng anghel o hindi kagaya ng mga hayop. No? Sa Heidelberg Catechism question 57, in-express doon yung Kristiyanong pag-asa. Ano yung Christian hope natin? That not only my soul after the life shall be immediately taken up to Christ, as it said, but also that my body, being raised by the power of Christ, shall be united with my soul and made like unto the glorious body of Christ. So again, Heidelberg question 57. Heidelberg Catechism lang inilagay ko dyan. Pero actually, nung nag-aaral kami nito, we studied Westminster and Heidelberg Catechism, nadaanan din namin na may clear emphasis sila na ang tao ay binubuo ng kaluluwa at laman. No? This is part of the wonder of man. Tayo ay nilikha, physical and spiritual. Ang ganda lang nung nilagay ko yung sa Reform systematic theology, sabi niya doon, with feet planted on the earth and a soul that aspires to heaven. So, isipin mo, habang nakatapak tayo dito sa lupa, hinahangad natin yung pangwalang hanggan. At normal to sa lahat. Na parang naghahangad tayo ng eternity. Naghahangad tayo ng everlasting. Di ba? Gusto natin lagi happy ending. Kasi meron tayong hinahangad. Meron sa atin, ang tao ay binubuo ng kaluluwa na naghahangad ng spiritual realm. No? Again, pag tinignan natin, very unique yung tao. Wala kang makikitang aso na naghahangad na mapunta sa langit, no? Walang ganun. Kahit ang ibon, gaano siya kataas man lumipad, hindi niya hinahangad na mapunta sa piling din ng Diyos. O walang ganong klase ng expression. Siguro makikita natin, lumilipad sila in the way God created them. Pero hindi kagaya ng sa tao na we can express it na gusto kong makasama ang Diyos, 'di ba? Sa Psalms punong-puno 'yan ng ganyan. So, nakita natin na ang tao ay binubuo ng kaluluwa at katawan. Pinag-iisa na natin yung kaluluwa at spirito na sinasabi ng mga nag-hold ng trichotomy view. Pero i-explain natin yan further next week, no? Lord willing. Pero paano natin how are these parts related? Paano ba yung espiritu at katawan ay magkaugnay? And sabi pa nga doon, can we even speak of them as parts? Kasi parang sinasabi natin, pag pinag-usapan natin ng espiritu at katawan, hindi natin pwedeng sabihin na ako ay nagtataglay. I am possessing a body and a soul. Actually, we are the body and soul. Hindi pwedeng parang part lang siya, na parang sinasabi mo na components lang. Parang kamay, pag pinutol mo, kamay mo pa rin. Hindi ganon. Ang espiritu at katawan ay ikaw yun.
ikaw mismo yon bilang tao. So, the most fitting way to see the human constitution ay magkaroon tayo ng balanced view or balance sa pagkakaunawa dun sa sinasabi nila na unity in duality. So, ano nga ba yung unity and duality? Hindi ko rin to alam before. Parang mystery rin eh. Parang yung pag-understanding din natin sa Trinity. Isa, pero dalawa. Unity in duality. Pero, again, merong meaning yung unity which is pertaining to the functional unity. At kapag sinabi naman natin duality, yung distinction ng body and soul. So, sabi sa yung RST po dyan ay Reformed Systematic Theology ni Vicky at ni Smalley. No? Again, Presbyterian yon saka Reformed Baptist. Nung nag-attend kami ng Pastors Conference, sino yung isang nagtuturo doon? Sabi niya, siya yung pastor ni Smalley. Part ng congregation niya. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Wulin, no? Si Pastor Wulin. Anyway. Ayun. So, sabi ni, even John Flavel agreed about this mystery. Sabi niya, it is most astonishing mystery to see heaven and earth married together. Nilagay ko lang dyan kasi ang gaganda ng terminologies nila. Pag tinagalog ko, papangit eh. Pero sabi niya, it is a most astonishing mystery to see heaven and earth married together in one person. The dust of the ground and an immortal spirit holding each other with such dear embraces and tender love. So pinagsama yung espiritu at yung material, yung physical na components, or hindi ko masabing components eh. Kasi ikaw yun, hindi natin dapat paghiwalayin. Merong pagkakaisa. So tingnan muna natin yung unity of personal function. So malinaw, pag tinignan natin sa Biblia, laging pinapakita ng Bible na ang tao ay isang unified system. Merong pagkakaisa pagdating sa espiritu at katawan. For example, yung Mark 12:30, sabi doon, mamahalin mo ang Diyos ng buong mong puso, buong mong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong mong lakas. Ito yung unang utos. So meron na kagad na yung parang sinasabi niya lang, buong pagkatao mo, mahalin mo ang Diyos. So may pagkakaisa. Hindi pwedeng minamahal to ng isip mo, pero ang katawan mo ay iba yung minamahal. May pagkakaisa. Sabi rin sa 1 Thessalonians 5:23, at isa rin to sa ginagamit ng mga nag-hold sa trichotomy. The very God of peace sanctify you wholly. Nung pinapanalangin ni Paul yung sanctification ng isang tao, pinapanalangin niya hindi lang yung katawan. Pinapanalangin niya yung buong pagkatao kasama yung kaluluwa. Kaya sabi niya doon, I pray God that your Holy Spirit and soul and body be preserved blameless. Hindi niya sinasabi, ang blameless lang yung spirito mo. Pati yung katawan, pinagpe-pray niya. And the Bible has a holistic approach even sa spirituality. Sabi sa 2 Corinthians 7:1, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan, hindi lang ng espiritu, maging ng laman. Laman at espiritu. Lagi niyang pinagsasama. Even 1 Corinthians 7:34, sabi niya, upang siya'y maging banal sa katawan at espiritu. Yung prayer, then, even in Psalm 63, sabi niya, O Diyos, ikaw ay aking Diyos. Hahanapin kita sa umaga, nauuhaw sa iyo ang aking kaluluwa, at ang aking laman sa iyo ay nananabik. So, nakita nyo? Kaluluwa at katawan. At ito yung dahilan kung bakit ginagamit ng Bible yung katawan at kaluluwa interchangeably, because both represents the whole person. Pero hindi niya sinasabi na identical sila ng pagpapakahulugan sa kaluluwa at katawan. So, ginagamit interchangeably pertaining to the whole person, but it doesn't say na identical sila in meaning. Hindi ganon. It is to show the complete involvement or functional unity of the whole human constitution. So, pinapakita niya, in terms of function, hindi pwedeng naiiwan yung
kaluluwa, naiiwan yung katawan. Parang ang maglilingkod lang sa Diyos ay espiritu ko, pero hindi yung katawan ko. Yung katawan ko, bibig ko lang ang maglilingkod sa Diyos, pero ang puso ko ay hindi. Laging magkasama yung dalawa dahil iisa sila. So, point, God did not make man to be personal soul that merely inhabits a body. Hindi yan nakatambay lang sa katawan. No? But a person who consists of a united body and soul. So, pag pinag-uusapan natin yung functional, o yung function, o yung ginagawa, it is united. We must view man as a living unity. Pag tinitignan natin yung tao, siya ay isa. And again, acknowledging the functional unity of the human constitution give us an understanding of the significant mutual impact of the body and soul upon each other. Kung ano yung gagawin mo para sa kapakanan ng kaluluwa mo, may impact yun sa ginagawa mo sa kapakanan ng katawan mo. Meron sinabi sa Proverbs, di ba, yung parang a healthy heart is good like a medicine to your soul. Parang gano'n yung sinabi sa Proverbs. Hindi ko alam exactly kung saan. Pero sinasabi niya doon na kapag stress ka naman, may effect din yun sa yung katawan. Sabi niya gano'n. So, merong impact yung ginagawa natin. For example, hindi ako makakapaglingkod sa Diyos sa mahabang panahon kung pababayaan ko yung katawan ko. Parang gano'n. So, interchangeable, merong impact yung ginagawa natin sa katawan at yung ginagawa natin even for our spiritual being. Kahit na pag mahirap ka, kapag ang kaluluwa mo ay nakakahanap ng satisfaction sa Diyos, meron kang kapayapaan na nagbe-benefit yung katawan mo doon. So, merong ganong impact to one another yung spirit and body. So, again, kung i-apply natin to sa Kristiyanong pamumuhay, we must serve others with concern for the whole person. Dapat ang pakialam natin sa tao ay yung buong pagkatao niya. Hindi lang bilang magulang, ang pakialam ko lang ay pakainin siya katawan. Kailangan ko rin siya pakainin spiritual. Paano makakakain yung spiritual niya? So, ang concern ay buong katawan. Okay? So, pangalawa, duality of body and soul. Dito na naman tayo magkakaroon ng distinction. The Bible does not teach that there is distinction between man's body and soul. So parang ang sinasabi lang dito, yung Biblia, hindi mo makikita na nagtuturo siya na parang pinaghihiwalay niya. Pero again, by definition, meron tayong dapat maintindihan kung ano yung katawan at ano yung kaluluwa. Hindi niya pinaghihiwalay. Pero meron tayong dapat maintindihan sa katawan at sa kaluluwa. For example, sa pagtuturo ng Panginoong Hesus sa Matthew 16:26, anong kapakinabangan sa tao kung makuha niya yung lahat at mawawala naman yung kaluluwa niya? So, hindi niya pinaghihiwalay pero sinasabi niya may impact to. Merong priority doon sa katawan, sa kaluluwa. Matthew 26 verse 41. Watch and pray that you may not enter into temptation. Bakit? Dahil ang espiritu ay willing, pero ang katawan ay mahina. Ang laman ay mahina. So hindi niya pinaghihiwalay, pero meron siyang description for both, no? Parang meron siyang sinasabi about sa katawan, meron siyang sinasabi sa kaluluwa. Okay? So, yung distinction na yon ay mas malinaw kapag pinag-usapan yung kamatayan. For example, sa Ecclesiastes 12:7, ang katawan babalik sa lupa, babalik sa alabok, pero ang espiritu ay babalik sa Diyos. So, meron ng parang yung death, yung unnatural, pero naghihiwalay doon sa bumubuo sa tao. James 2:26, kung saan sinabi yung patay yung pananampalataya. Pero saan yan kinompare? Sa katawan. Sabi doon, for as the body apart from the spirit is dead, and also faith apart from work is dead. Ang katawan na hiwalay sa espiritu ay patay. Kagaya nung ang pananampalataya hiwalay sa gawa ay patay.
So, Matthew 10:28, do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, fear him who can destroy both soul and body in hell. So, pinapakita niya na rin yung future na sinasabi, maging doon sa hell, hindi lang kaluluwa yung wawasakin, kundi katawan at kaluluwa ang wawasakin. So, 2 Corinthians 5:8, being dead is described as being away from the body. Kapag patay ka na, sinasabi, hiwalay na sa katawan. So, ano yung point? The body is not identical to the soul and the spirit cannot be reduced to merely functioning as part of the body. Therefore, pag in-apply natin to, we must have biblical perspective on the human body and soul. Kung meron palang sinasabi ang Diyos patungkol sa kaluluwa ng isang tao at meron siyang sinasabi patungkol sa katawan, dapat pala magkaroon ako ng biblical perspective. Ano, dapat ko siya maunawaan according sa kung ano yung sinasabi ng Biblia. Ang description natin about the body is mostly influenced ng mga health coach. Mostly influence ng mga nakikita natin na mga nasa gym, no? Ganito. How about yung biblical perspective? How should we see our body? Bakit natin dapat tignan ito according to what the Bible teaches what the body is? Bakit ganito yung sinasabi ng Diyos patungkol sa katawan? So pag tinignan naman natin ang Biblia patungkol sa pagtuturo niya sa katawan o sa pagiging yung katawan bilang parte ng tao o bilang components. Hindi ko kasi masabing components kasi hindi lang siya parte. Bilang tao, yung physical na part natin, we can relate that to the three great themes of the Bible about creation, about sanctification, and about glorification. So, pag tinignan natin ang katawan, pag inisip natin ang kaligtasan, new creation, sanctification, and glorification, yun yung pinaka-tema. So, pero tignan natin yung pagtuturo ng Biblia patungkol sa tatlong tema na yon about body. So, una, the goodness of the body as God's creation. The goodness of the body. Mabuti ang pagkakaroon ng katawan. Contrary doon sa sinasabi ng iba na ang pagkakaroon ng katawan ay masama. Na ang, di ba, parang kaya tao lang. Parang ang normal tuloy, kapag may katawan ka, masama ka. Di ba? Parang ganun. Ito'y hadlang sa ating spiritual or it is less glorifying to God than our souls. No? Napiplease ko ang Diyos sa aking kaluluwa pero etong katawan hindi kayang i-please, no? Hindi ito mabuti kasi hindi na ito piniplease ang Diyos. Hindi. Tandaan natin, ang Diyos ang gumawa sa katawan. So, lahat ng ginawa ng Diyos ay para sa kaluwalhatian niya. So, sabi sa 1 Timothy 4, for every creature of God is good. Lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti. Psalms 139, sabi niya doon, familiar to kasi ginagamit to ng marami na kapag sinabihan ka na pangit, hindi I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works. Pero hindi naintindihan kung ano yung ibig sabihin ng Psalms 139. No? Yung fearfully doon ay, ang pakahulugan lang niya, pagkakaroon ng it inspires deep respect, deep reverence. No? Merong fear and awe doon sa word na yon. Na pag tinignan mo yung tao, mamamangha ka sa kanya. Na, wow, ang galing, yung tuhod, bumabaluktot. Isipin mo kung hindi bumabaluktot yung tuhod, naglalakad ka, ganun-ganun ka lang. Diba? Napakaganda ng pagkakagawa sa katawan ng tao, ng Diyos. Napakatalino. Kaya nga sabi, napakahiyanyo eh. Yung kamay, hindi ginawa na parang may palikpik dito, na magkakadikit. Diba? Isipin mo, hindi rin yan naman. Kaya nga may problem eh. Kapag may nakita ka naglalakad na nakaganyan, may problem. Kasi ang normal, kaya niyang igalaw. At napakaganda ng mamamangha ka. Yun yung sinasabing fearfully. Kaso lahat nakatingin na lang sa mukha eh. Di ba? Wonderfully made. Sabi niya, special.
ang tao ay ginawang espesyal. Kahit pa sabihin natin yung may mga anomaly pagkapanganak, espesyal pa rin sila dahil hindi sila kagaya ng hayop. Pwede mo pa nga rin turuan yan patungkol sa kung sino ang Diyos. Di ba? Pwede mo pa rin silang, alam mo yan, hindi sila katulad ng hayop. Nakanood ako nung one time sa, yung nagsiswimming, synchronize. Ang galing! Para silang nagsasayaw sa tubig. Ako, dun pa lang ako sa tubig, isa lang sayaw na alam ko Tapos lunod na. Pero, again, yung wonderfully made, ibig lang sabihin nun, special. No? Hindi tayo katulad ng iba. Tapos yung marvelous doon, ang term na yan ay ginagamit na parang parehas lang ng wonderfully made, pero bakit may marvelous? Kasi sinasabi niya doon, it is an unusual or extraordinary act of divine power. Kaya nga kahit na may kapansanan yung pinanganak, alam mo, sasabihin natin, special yan. Bakit? Yan ay gawa sa wangis ng Diyos. It is extraordinary still. No? And our point is, man's body is a wonder of God's miraculous creativity. Napakalinaw niya na ang tao ay nilikha na may kamanghamanghang tinataglay dahil gawa ito ng kamanghamanghang Diyos. So, kung titignan natin, the goodness and value of the human body overthrows negative views of our physical life and activities that sustain it. Ang dami kasing mga negative views na nagpapapangit at parang ang tingin tuloy sa katawan ay hindi maganda, no? Hindi masama na kumain ng mga masusustansyang pagkain, hindi sayang na mag-exercise ka at mag-invest ka para sa katawan mo dahil ang paniniwala ng iba, hindi, mamamatay din naman tayo mali yun, na ganong klase ng kaisipan. Ang tamang isipin natin, pinagkatiwala sa atin to ng Diyos, dapat alagaan natin. Dapat maging good steward tayo na nagbibigay ng papuri sa Diyos, maging sa katawan natin. Oo, nagdi-deteriorate yan, wala tayong magagawa patungkol dyan, pero kagaya ng pinag-aralan natin, even sa morning worship, di ba? Kailangan nagpe-persevere din tayo sa paglago kung paano natin may-utilize yung katawan. So, iba yung tao na nagpupuyat sa hindi nagpupuyat. Iba yung kahihinatnan ng nag-e-exercise sa hindi nag-e-exercise. So, again, pero may may ibang na-achieve, Kaya kung paano natin inaalagaan yung katawan ay again, may epekto 'yon sa ating kaluluwa. So, wag nating sabihin na pangit yung pagkakagawa sa katawan. Kagaya rin kanina, pinapangit ng kasalanan. Meron siguro genetics din, pero meron din na dahil sa kasalanan at kapabayaan, magiging irresponsible natin. So, again, we are not called to be irresponsible with kung ano yung pinagkatiwala sa atin, no? Hindi tayo dapat maging irresponsible. Ano pa? Actually, marami pang mga negative views. Kaya kahit yung sex, di ba? Tinitignan na parang, di ba may mga monks pa nga na parang, hindi na ako mag-aasawa kasi evil yan. Masama daw yung pagtatalik. Pero meron kasing design for that. No? Even yung, other pleasures na valid naman, ginawa talaga para sa katawan natin, pero in-abuse ng kasalanan. So, apakarami pa nun. Hindi ko lang na-take note dyan yung nilist daw ni Pastor Noel, pero marami siyang nilist, except doon sa sex. So, marami pa. Pangalawa, the importance of the body for holiness. So, ito naman yung for sanctification. Kung kanina, for creation, ginawa yan na mabuti ng Diyos. Ito naman, ang kahalagahan ng katawan para sa kabanalan. So, the human body plays a crucial part in the process of sanctification. The battle against sin engage the body. Kapag naikipaglaban ka sa kasalanan, hindi pwedeng sa isipan lang. Maging yung katawan, dapat may ginagawa. Naalala nyo si Joseph? Nung tinukso siya ni Potiphar, anong ginawa niya? Hindi, kaya kong pagtagumpayan sa isipan yan. Hindi. Maging yung katawan niya. Anong ginawa niya? Tumakbo siya. Again, the battle against sin engage the body. Meron pang mga pastor tayo makikita ngayon.
Hindi, ang ministry ko mag-evangelize ng gospel. Alam mo saan sila pumunta? Sa bar. Sa mga may nagsasayaw na sexy. Anong tawag ba doon? Basta ganun. Sa makasalanang lugar. Sinasabi nila. Kasi wala daw nagsishare ng gospel doon. No? Hindi pwede. Hindi mo pwedeng labanan yung kasalanan na gano'n na parang binabaliwala mo yung katawan mo. Again, most of those na alam ko ay nahulog lang din sa kasalanan. Again, it's not normal and it's not proper for a Christian to say na mataas ang level of spirituality ko, kaya ko yan. Again, the battle against sin, engage the body. So, sabi dun sa Romans 6:12, let not sin therefore reign in your mortal body, that you should obey it in the lust thereof. The Holy Spirit does not lead us in an otherworldly mystical path, but in the practical sanctification of the way we use our physical bodies. Sabi sa Romans 8, for if you live after the flesh, you shall die. Kapag namuhay ka ayon sa laman, ikay mamamatay, pero through the Spirit, you mortify the deeds of the body, you shall live. Kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay mo ang ginagawa ng katawan, ikaw ay mabubuhay. So nakita nyo, hindi ini-ignore ng mga spiritual yung kanilang physical. The body is to be consecrated to God for His worship in all of life. Romans 12:1. Sabi doon, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Hindi, naano lang ako dito kasi may mga part dito na kahit sabihin mo, pagtulong na lang din sa kapatiran. Hindi mo pwedeng sabihin na babaliwalain mo yung pangangailangan niya physical. O parang isipin mo sa kanya na, again, usapin ng worship to paglilingkod sa Diyos. At kapag sinabi natin naglilingkod tayo sa Diyos, hindi natin pwedeng baliwalain yung paglilingkod natin sa kapwa natin. Pero marami ang nagsasabi na pwede niyang tulungan yung kapatiran kahit ipag-pray niya lang. Totoo naman na may nagagawa yung prayer, pero hindi lang prayer yung inutos kasi sa atin. Di ba? Hindi ko pwede sabihin na pag-pray ko, magkaroon ka ng pinansyal. Samantalang meron ka palang extra, ayaw mo itulong sa kanya. You cannot ignore the physical. Laging merong both kung kaya, di ba? Again, the importance of our body is most notably shown in our union with Christ. Mas malinaw to, yung kahalagahan ng pagpapabanal sa ating katawan ay mas malinaw na makikita sa ating pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Sipin mo, sabi sa 1 Corinthians 6:15, your bodies are the members, are members of Christ. Ang katawan nyo ay parte, miyembro ng katawan ng Panginoong Hesukristo. Tandaan natin na yung espiritu natin, it does not just unite our souls to Christ, no? Yung espiritu natin, hindi lang ito yung nakipag-isa kay Kristo. Pati yung katawan natin, may pakikipag-isa kay Kristo. Okay? Ang Panginoong Hesukristo, na nagkatawang tao siya, hindi lang siya espiritu. Nagkaroon siya ng tunay na katawan, nagkaroon ng totoong laman, flesh and blood, as described in Hebrews, para ipakita sa atin na yung tinubos niya ay katawan, buong pagkatao, no? Katawan at espiritu. At kung ganoon, yung ugnayan natin dito sa Kristong nagligtas ng kaluluwa at katawan ay dapat kaluluwa at katawan. Christ purchased the entire person of the believer with His death so that your body is the temple of the Holy Ghost. Kaya magtataka ka kung pwede pala spiritual lang, bakit kailangan pang mamatay ng Panginoong Hesukristo? Sabi niya, in every part of us, kung ito yung niligtas ng Panginoong Hesukristo, lahat ito dapat magbigay luwalhati sa Diyos. Katawan ay dapat magbigay luwalhati sa Diyos. Sabi dun sa 1 Corinthians 6, verse 13, malinaw na sinabi doon na ang katawan daw ay ginawa, the body is not meant for sexual immorality but for the Lord. Yung 1 Corinthians 6:13, sinabi doon,
Your body is not meant for sexual immorality, but for the Lord. Anong ibig sabihin? General sense, yung katawan mo ay ginawa hindi para sa kasalanan, kundi para sa Diyos. Tapos na yung usapan. Anong sinasabi niyong evil with the body? Ginawa ang katawan para sa Diyos. Pero again, we can go further. Sabi, the body is to be consecrated to God for His worship. Dali, binanggit ko na to. Sorry. Yung emphasis na pala ako. All things about the body, from arranging our hair to eating our food, kung lahat, maging yung mga ginagawa ng katawan ay pwede nating gawin para magbigay luwalhati sa Diyos. 1 Corinthians 10:31. If we do this for God's glory, then we also accomplish another mandate to do good things to other. The glory of God is the very fruit of authentic good works to others. Again, hinahanap yung mga bagay na ginagawa natin para sa kaluwalhatian ng Diyos ang pinaka-pinagmumulan ng mga mabubuting paggawa. Kaluwalhatian pa rin ng Diyos. Kung ang katawan ko ay para sa Diyos, dapat gamitin ko to para sa mabuting paggawa dahil ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya dapat hindi natin tinatrato yung katawan natin bilang kaaway or parang yung sinasabi kanina sa una, hindi to hadlang para sa spiritual mong paglakad sa pananampalataya. Actually, napakalaking factor ng katawan kung paano tayo makakasunod sa Diyos para lumago sa pananampalataya. Kung nagpuyat ako kagabi, mahihirapan akong sumamba para maunawaan at makakain ng may kasiyahan sa panambahan. Alam mo 'yon, may epekto yung kung paano natin tinatrato yung katawan sa ating spiritual na kalagayan. Again, there are legitimate pleasures to enjoy, but sin abuses like food, sex, and sleep. Ito lang yung ilan, pero marami pa to. Again, hindi kalaban yung katawan. Okay? Actually, kakampi nga kung iisipin natin para sa ating kabanalan. Pangatlo, for glorification, sabi dyan, the salvation of the body in Christian hope. So again, tinignan natin creation, sanctification, and then glorification. Sa glorification, the salvation of the body in Christian hope. Pinakita ng Biblia na that the body participates in the eternal life. Pag tinignan natin yung walang hanggan, hindi parang lumulutang na spirito lang yung mga nandun. No? Totoong laman ang nandoon. The bodies of the wicked, reunited with their soul, shall receive the sentence of Christ of condemnation and be cast into the torments of hell. Kanina yung binasa natin. Sa impyerno ay nandoon yung totoong paghihirap ng katawan din. Yan yung sinasabi nila, yung pain dito, patikim lang yun ng impyerno. No, merong extreme pain pa na sinasabi na raranasin ng mga tao na wala kay Kristo. Pero tayo na mga na kay Kristo, we have a better hope. Ang mga Kristiyano, though our body would deteriorate, we have a better hope. And this is our Christian hope. Hindi para pabayaan yung katawan, not to get rid of the body, but for the body to be glorified. At pag sinabi natin glorified, merong walang hanggan na wala ng kasalanan. We will have yung righteousness and holiness in the glorified body. Best explained doon sa niluwalhating katawan ng Panginoong Jesucristo nung muli siyang nabuhay. No? Yung sabi niya, wag niyo akong hawakan. Wag niyo akong hawakan. Hindi, yung may hahawak sa kanya. Pero again, yung sinasabi lang natin dito, with regards to the glorified body of Christ, kung ano yung katawan ng Panginoong Jesucristo, ganun yung magkakaroon tayo ng katawan in eternity. So, sabi sa 1 Corinthians 15:42 to 44, ano na lang to, para praising ng Reformed Systematic Theology dun sa 1 Corinthians 15. Sabi niya, the Lord will bring our dying or dead bodies from corruption to incorruption. Ganda. Ang Panginoon, bibigyan tayo from corruption to incorruption, from dishonor to glory, from weakness to power, from natural life to spiritual life.
Ganun yung magiging katawan na ibibigay sa atin sa kalwalatian sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Mula sa nama, though our body is dying, isipin mo, itong katawan na nagkakasala, magiging katawan na hindi na nagkakasala. Ito na katawan na dahil sa kasalanan ay nagkaroon ng kahihiyan, ay itataas ng Diyos at magkakaroon ng kalwalatian. Itong katawan na nanghihina ay magkakaroon ng kalakasan para sa Diyos. Itong natural na katawan ay magkakaroon ng spiritual na katawan. Glorified body. The glorious Christian hope. Ito yung nagpapalakas sa mga mananampalataya para magsaya, maging sa harap ng kamatayan. Hindi tayo yung parang haharap sa kamatayan na walang pag-asa. Merong pag-asa. Kaya sinabi doon sa 1 Corinthians 15, doon sa mga last verse, anong sabi doon? O death, where is your sting? O grave, where is your victory? Sabi, the sting of death is sin and the strength of sin is the law. Pero yung napakagandang salita, but thanks be to God, which give us victory through our Lord Jesus Christ. Merong katagumpayan ng Panginoong Jesucristo. Merong dahilan ba't siya nagkatawang tao. Dahil ang nililigtas niya, hindi lang espiritu, maging yung katawan ng tao. We cannot really say that He represents us kung siya ay kaluluwa lang, na nag-assume lang ng katawan. Totoong katawan. Kaya yun yung glory ng Panginoong Jesucristo. So, again, there's more in the body. Actually, dito rin magpo-fall yung usapin patungkol sa male and female kasi usapin ng katawan. Pero hindi ko na sinama dito kasi somehow na-touch na siya last week. Pero pwede akong maglagay pa ng extra study siguro. Depende kung ano yung magiging need. So, doon na tayo sa question and answer about the human body. So, question? Paul. Pastor, yung mga pinanganak ba ng mga walang paa? And good morning. Yung mga pinanganak na may walang paa, walang kamay, ganyan, doon ba sa glorified body nila, wala pa rin silang kamay at paa? Alam mo yung sagot, di ba? Hindi ko alam. Again, bakit may pinapanganak na walang paa, walang kamay? Again, bunga yan ng kasalanan. At kung wala na rin kasalanan dun sa glory, wala pa ako na-encounter or siguro wala akong mabalikan na scripture na sinasabi na complete body. Pero what glorifies God is yung ginawa niya na kumpleto. So, ito yung i-assume natin na kumpletong katawan na magbibigay luwalhati sa Diyos dahil yun yung ginawa niya nung creation. Yun yung sinabi niya, very good. So, I would say na pagdating sa glory, kumpletong katawan at yung ginagamit natin ng mga illustration, yung bulag, magkakaroon ng paningin. Ayan. At sabi niya, ang una niyang gustong makita ay ang Panginoon. Thank you, Pastor. Next question po yung kay Christ. Si Christ ay nung nag-glorify siya, nung na-resurrect siya, meron pa ring butas yung kanyang kamay na pinahawak niya kay Thomas. So paano natin iti-take yun bilang, siyempre may conception na kapag glorified body ka, yung parang perfect body, ganun. So ano yun dapat pagtingin natin doon sa resurrected body ni Christ? Hindi ko alam. Yung about doon sa pero ang isang malinaw sa akin, that's for His glory. Para ipakita na siya yung pinako at namatay para sa kaligtasan ng lahat. So that makes difference doon sa niluwalhating katawan na panatilihin pa rin ng Panginoong Jesucristo na butas yung kanyang kamay para ipakita na siya yung Kristo. So again, hindi ko talaga alam yung actual na sagot, pero I know that that is for His glory at para yon ipakita yung ginawa, yung tapos na ginawa niya among His believers, among His people. Yun lang yung tingin ko, pero I don't know if there are other questions, there are other answers about it. Si Pastor.
Ako wala eh. Yun lang yung ano ko talaga. Wala akong maano. Pero ikaw, baka may thoughts ka. Actually, ito yung gusto ko sa Bible class eh. We learn from one another. Through questions natututo ko. Kaya ako malaya na parang tanungin kayo na baka may thoughts ka about it. Kasi, sige Pastor. Perfection niya yun. So, yun lang. Perfection yun. Kay Christ, perfection yun. So, hindi siya parang kakulangan, ano? Perfection yun ng Panginoong Isus. Ganda. Baka may iba ka pang sagot. Pero yan, ang ganda, no? Kasi doon niya pinakita yung perfection niya as Savior, as Mediator, as Lord. Ganda. Ano pa? Ako okay na rin ako dun sa sagot. Sige. Sino pa? Sige, Arvin, Monica, tapos si Deacon Louie. Siguro ang question ko rito, Pas, regarding sa Christian... Palakas. Hello. Regarding sa question ko, Pas, related siguro sa Christian... Hindi mic yan. Lakasan mo lang, boss. Sa Christian healthiness, or yung sa Christian health, yung paano ba mabalance yung hindi mo papagurin sarili mo na sobra sa trabaho na magkakasakit ka, pero yung hindi rin napapabayaan yung mag-provide sa family. Ano yung mapapayo mo doon, Pas? Hindi mapabayaan nyo? Hindi mapabayaan yung pagpo-provide sa family, pero hindi rin inaabuso yung katawan mo sa sobrang pagtatrabaho. Anong payo mo doon para mabalanse yun, Pas? Kailangan ko rin yung payo na yun eh. Hindi, pero siguro nagbabari yung sagot doon. Siguro awareness din. Awareness. Kasi again, kapag na-abuse yung katawan, both aspect mapapabayaan eh. Imbis na yung hangarin mo na magkaroon ng ma-provide mo yung pangangailangan ng pamilya mo, dahil nasobrahan naman, parehas aspeto tuloy yung magsasuffer. Pero siguro ano lang, awareness din, and even follow siguro yung time din. Kung ang work ko ganito, doon ko dapat pagurin yung sarili ko para sa ganitong trabaho. Pero pag ganitong oras, ganito yung gagawin ko. Kaya maganda rin yung halimbawa, merong araw ng Panginoon. Itong araw na to, ito talaga, dito ko ibubuhos yung para sa kaluluwa ko. Yung ganon. So parang lahat to, preparation for this. So even yung again, ang goal natin, when we provide for our family, we don't just provide for their physical needs. Kasi pwedeng maging imbalance din doon, na nakakapagtrabaho ko, nabibigay ko yung pangangailangan, nagbubusog ko yung mga anak ko, pero yun lang ba yung pangangailangan ng anak ko? Yun lang ba yung pangangailangan ng pamilya ko? So again, awareness doon din sa ano ba yung tunay na pangangailangan pa. Pwedeng, pag sinabi natin, nasasatisfy ko yung pangangailangan ng pamilya ko, anong ibig ko sabihin doon? Baka mamaya, ang sinasatisfy natin ay yung sobra-sobra na pangangailangan, hindi na pangangailangan, gusto na lang ng pamilya. So, kailangan din mag-limit din tayo doon. So, again, ano yung pinoprovide natin sa family? So, mahirap siya actually. Parang, siguro maganda rin na makita or makisalamuha sa ibang brethren na mas nababalance yung trabaho, yung sa katawan, maging yung sa panambahan, para, again, kung may priority, alam natin kung ano yung priority. Yung para sa kaluluwa pa rin natin. So, dun lang. Awareness and balance din. Learn from the brethren. Hindi ko alam kung may mga article pa patungkol dyan, pero you can try searching paano magkakaroon ng balance. Pero, yun, isa yan sa mga struggle ko din eh. Yung balance. Kasi minsan pag may nag-come up, ang ginagawa ko responsive eh. Yun kagad yung gagawin ko kung may nag-come up. So, hindi siya healthy para sa akin. So, Salamat, Pas. Yun lang naman. tingin ko meron ka rin eh. Sige, mamaya, pagkwentuhan natin. Pag-usapan ng later, Pas. Monica. Thank you po. Confirm ko lang, Pas, pag sinabi yung physical body, kasama dun yung mental faculty, di ba? Na isang tao. Sa Bible, may iba't ibang mga terminologies. Nagkaroon ng mga description pa dun sa nabasa ko na halimbawa heart, bone, hiwalay pa sa katawan. Pero with regards to mental,
ang description sa sa mga nabasa ko so far kasi hindi ko pa fully nababasa yung sa spirit eh. Pero so far sa mga nabasa ko parang categorize siya as part of our spirit. Yung sa mental, yung how we respond on things, no? Pag-iisip. Sige, tuloy mo yung tanong mo. Yung question ko is how can we best encourage those na may mga relatives na may mental disabilities, especially with their concern sa kanilang salvation, kasi parang when they look at them, siguro may discouragement sila na they are incapable of responding, expressing their faith. Yun yung question ko. Thank you dun sa tanong. Actually, practical at napaka-common din yan na actually sa amin bilang mag-asawa, at yung bunso namin, alam nyo na may autism, isa yan sa parang mental issue. Yung capability niya mentally to grasp things. Trust din sa Diyos. May mga bagay na limited. Pag may nagko-consult kami sa mga specialists about mga experts sa mga mental health, they would say things pero sinusuri pa rin namin in light of the scripture, ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos patungkol doon. Nakikinig kami sa mga payo nila pero hindi yun yung final authority namin pagdating sa pagpapalaki kay Jayden, and we always do or treat Jayden na parang normal pagdating sa pamilyang pagsamba. Umaasa ako kung paanong yung unconverted ay mako-convert ng mga kaparaanan ng biyaya. Ganun din yung pag-asa ko kay Jayden, even though may mental health issues. Pero may mga usapin, paano kung wala talagang hope? Yung parang parang baliw or parang wala na talaga. Again, yung mga yun, iaasa ko pa rin sa Diyos. Dahil higit ang Diyos na mas mabuti kaysa sino mang mabuting tao o mabuting doktor. So, pagdating sa kaligtasan nila, kagaya rin sa baby na namatay, iaasa ko pa rin yun sa Diyos. Pero hindi ko sasabihin yung final ko doon. Ang final ko ay yung pag-asa ko sa Diyos. Maging doon sa ganong kalagayan. Pero sa mga iba-iba pa rin kasi, nagba-vary din yung mental issues eh. So, ang common lang ay yung parehas na pag-asa ko sa kaparaanan pa rin ng Diyos. So nag-share pa rin ako ng gospel, kasama pa rin namin si Jayden sa family worship namin, binabasahan pa rin namin ng Biblia, tinuturuan pa rin ni Mami Josh ng prayer si Jayden every night, at nag-i-amen, at meron pang time na halos mangyak-ngyak kaming lahat kasi nung inask namin, Jayden, you pray. Alam mo, sabi ni Jayden, ganyan lang siya. hindi niya kayang magtagal ng 1 minute nang nakaupo eh. And I praise God, nakita ko na yung anak ko nakaupo nakaganyan lang siya for more than a minute, I guess, if I remember it right. Parang ang haba kasi. Doon ako nakakita na may mga patikim na pag-asa sa akin yung Diyos sa mga ganong kalagayan. And I glory on God because of that. Sobrang namamangha ako sa Diyos dahil yung hindi kaya ng tao, kayang-kaya ng Diyos. So, I rest on that sa mga ganong situation. Thank you po. I see. Si Deacon na. Share mo na lang. Hindi, kasi ko muna, babasahin ko na lang muna. Sige. Tanong na lang. Sige. Meron pa naman yung sa spirit na Kasi, sige. Di dun po sa sa tanong ni John Paul, kasi may tanong siya na na how the Christians would benefit dun sa part ng yung sa kamatayan ni Christ, merong yung sa dun sa kanyang mga okay. So, hindi ko lang alam kung nasagot yun, Pastor, pero idadagdag ko lang. Siguro ang benefit na makikita ng mga mananampalataya, mga Christians dito, correct me if I'm wrong, kasi di ba yung nagpakita siya sa mga disciples, I don't know if that is already a glorified body, yung kay Thomas, na nagduda siya kung siya ba si Kristo, pero ang sabi sa kanya, sige, pasok mo yung kamay mo, and then he believes, and then ang sabi ni Christ is, blessed
Blessed are those who believes and yet do not see. So I think the benefit of that is, for number one, is for the disciples, and second, for us Christians who doesn't see Christ talaga in physical. So that is our hope, that one day when we are already in that glorified state and we will be able to see Christ face to face, that is our hope. Kaya sabi ni Pastor, naintindihan ko sinabi niya, is perfection. Because we will see in his perfection body, ito yung pinanampalatayanan ko. So our hope is not in vain. So yun. Amen. Amen to that. Kahit sa Heidelberg, di ba, yung what is our comfort in life and in death, na tayo ay kay Kristo sa buhay at kamatayan. So, ayan, napakaganda nan. Si Joel muna. Sige, Joel. Last question po. Ano pong masasabi niyo sa DNR or do not resuscitate kapag... Ano yun? Pag yung pasyente po na malapit na pong... nang buhayin. Opo. Ano pong masasabi niyo po doon? In regards po sa pag-alaga sa katawan po. Naghihingalo, wag nang buhayin, ganun. O mercy killing. Parang pinahirap ko lang ah. Ayaw niya nga ito. Oo, ayaw niya ng mercy killing. Anong masasabi ko doon? Ang hirap eh. Sige ma'am, sige. Sa family na mamamatay. So, decision yun ng family na may iwan or decision ng tao na, well, hindi naman kasi natin nire-ready yung sarili natin doon na pag wala na, ayaw nang gumana ng katawan ko, hayaan mo na ako mag-rest. Dalawa yung magde-decide. Depende kung binilin nung taong nasa ganong kalagayan or yung family member. So, yung iba, nagde-decide sila na dahil prolonged na yung suffering ng katawan, wisdom din dun sa family. Pero, another matter is the financial capacity. Wala na talaga, sagad na talaga, ang dami ng utang. So, we have this scenario sa office na wala na talaga, hindi na talaga mabubuhay kahit na may capacity na bayaran. So, pero ang magde-decide pa rin is the family. So, yung family na yung magde-decide. Communal or the whole family will decide, or the most mature family yung magde-decide kung itutuloy pa ba yung kunyari ang bumubuhay na lang sa kanya is yung machine. Depende sa sitwasyon actually. Thank you. Actually, duman kami dun sa part na pinag-pray namin yung miracle Pero it's too long na for the family na nagsasuffer na rin, na nag-aabang kung anong mangyayari. Pero the body is too damaged na para mabuhay pa yung tao. So, yun yung isa sa part na hindi na in fact, or 100%, the body is already dead. Bumubuhay na lang talaga sa kanya yung machine. Ganon. Siguro yung lang din, bilang Kristiyano, we are not against, bilang Kristiyano, we preserve life. Parang ang natin ay tagapagtanggol din tayo ng buhay, tagapag-ingat lang ng buhay. So siguro kung kayang i-preserve yung buhay, i-continue yung buhay, yes, we're all out for that. Pero may mga certain scenario na para lang ma-preserve to ang mangyayari, hayaan yung iba. So again, another discussion yan, pero hati din ako pagdating sa usapin na yan. Kaya kasi yung sinasabi ni Josh na may ID, hindi lahat may ID na ganun So again, ang pinaka dyan, paano kung ikaw yung pamilya? Ikaw yung Kristiyano na malapit doon. By all means, kung kaya i-preserve, why not? Pero anong point noon? Kasi may mga cases na machine na lang din talaga,
Magstay kayo doon, tapos sinasabi na ng malinaw, wala nang hope. Minsan yung ibang doktor kasi, dito ko against din, kasi hindi talaga nila direkta sinasabi kung ano magiging kalagayan. May mga ganon eh. Na parang wala talagang hope. Pero yun, bilang Kristiyano, we can pray about it, we can pray with the family, we can exhaust yung mga time na meron tayo, pero pag mga emergency na ganyan, doon tayo sa, sige, ipump mo, kung kaya pang ipump. Hindi tayo doon sa, ano na parang, wag. Bakit? Christian ako eh. Hindi siya pang Christian. Actually, doon lang sa nagpapahalaga at nagmamahal doon sa nag-aagaw buhay, makikita mo yung normal na tugon doon. Go. Gawin natin kung ano yung mga pwede nating gawin. So, lalo na kung Kristiyano ka, dapat mas maano yung pagtingin mo doon sa buhay nung nag-aagaw buhay. So, doon lang ako bro. Pero mahabang discussion yan. Pero napag-usapan na yan before eh. Sa mercy killing din. Paul, meron pa bang isa? Sige. Mamaya magkwentuhan na lang din tayo. Ha? Isa pa? Sige, last daw kay Ed. Ed, oh. I'm just wondering lang, Pas, kasi may na-encounter akong questions with regards to where the Holy Spirit inside of our body, particularly living us. I mean, kung saan siya particularly nananahan sa atin inside of our body. Baka po particular. Yun yung sinasabi ko kanina na hindi siya parang part lang or na sinasabi natin na ang espiritu ay parte lang ng tao. No. Yun ikaw bilang tao. So, parang ano to parang technical na na saan ba, sa puso lang, sa isip lang. Yeah. Yung buong pagkatao mo ay pinananahanan ng banal na espiritu. So when we say spirit, buong ano pa rin 'yon, buong pagkatao pa rin. Hindi ko lang alam kung saan yung question, pero try kong kumadaanan ko sa discussion dun sa spirit. Pero ayun, hindi siya about the body. Okay, may follow-up ka doon? Sige, let's pray. Aming Diyos, maraming salamat po sa inyong pagkagawa. Tunay na ito'y kamangha-mangha at dalangin namin na patuloy kaming mamangha as we study and as we learn about how you created our body. And dalangin namin na mula sa mga nalalaman namin, may we learn to glory on you as our Creator, as our Savior, our Redeemer. Dalangin ko na patuloy na hangarin namin, O Diyos, na malaman ang katotohanan at hindi lang mag-settle dun sa mga natututunan, kundi makapamuhay ayon sa disenyo mo para sa amin. Luwalatiin mo ang iyong pangalan, luwalatiin mo ang iyong sarili, gamit kami na iyong nilikha ayon sa iyong wangis. Purihin ka, ito yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo.